Hi everyone, this is Bisdak Guro at ngayong araw samahan niyo ako sa aking programang Lakbay Tungo sa Kasaysayan. Ang aking advokasya ay mapanatili ang historical and cultural preservation at ito ay sa pamamagitan ng pagbisita sa mga heritage na tinataglay ng ating bansa. So, ang napili ko ngayong araw ay ang ancestral house ng pamilyang Rizal dito sa Calamba, Laguna. Wala ring entrance fee pero meron lang silang donation box na ikaw na rin ang bahala kung maglalapag ka kung magkano. Basta taos puso. Makikita mo na rin pagpasok dito sa bahay na medyo modernized na yung lugar. Tsaka syempre medyo mainit siya ng konti. Pero okay pa rin kasi siguro uminit lang ngayon kasi maraming tao. Dito banda makikita mo yung kwarto na nagkwento yung nanay ni Rizal sa kanya about sa istorya ng gamo-gamo. Sa ibabang portion pa lang ito sa may bandang kanan pagpasok mo sa pinto sa entrance. And syempre, kasama rin natin yung ating bagong mentee, si Sir Mark. Shout out sa iyo, sir. Pagpasok mo dito sa ibang mga parts, sa mga dingding, may mga nakalagay din na mga story. Depende lang kung anong gusto mong basahin or kung gusto mo. Dito na portion ay yung about sa mga bagay-bagay tungkol sa mga kapatid ni Rizal. Kung may mga sinabi silang mga quotes or anything na associated with them. Hindi po ito photo albums. Mostly po dito ay mga informations po about kung paano sila namuhay or ano yung mga mahalagang bagay na sinabi nila na may kinalaman sa kapatid nila at sa kasaysayan. Shoutout sa mga estudyante ng City Global College dyan ng Laguna sa pag-i-explain kung ano yung bahay kanina na maliit. Original daw pala yung na-design ng bahay ni Rizal. Sa ngayon makikita nyo naman na yung mga glass nang involved dito. So ibig sabihin medyo na-modernize na rin yung loob. Pero okay pa rin kasi marami ka pa rin makikitang original na may kinalaman sa kasaysayan. Dito banday magiging cameraman pa nga ang aking kasama. Hello sa inyong lahat. Yan. Kahit pag-ikot dito, lahat ng mga istorya, kahit mga alamat-alamat lang makikita nyo eh. Mga istorya ni Mariang Makiling, ganoon, makikita nyo dyan. Ang ganda ng lugar eh. Mga istorya about sa Laguna de Bay, ganoon. Sa babang portion pa lang to ha, hindi pa tayo sa taas. Sa malapit naman sa hagdanan, dito banda may mga parang mini library. Naka-display din yung ibang mga libro na hindi naman kadalasan pero yung iba is mga nabasa na Rizal or mga libro na interested si Rizal. Dito naman is makikita doon banda yung original na sulat kamay ng nanay ni Rizal. So paakyat na kami, napakakulit ng hagdanan. Ay, char lang. Bandang taas medyo marami pa yung luma. Pa-enjoy ka rin. So marami naman na talagang bahay ang modernized, pati itong kay Rizal sa pamilya niya, pero may mga natitira pa rin silang mga iniingatan na mga parts. So yung mga sala set, yung sa mga dining table or dining area, andyan pa rin naman yung mga original na mga gamit kahit papaano. Pero may mga siguro, may mga portions na silang hindi na preserve sa sobrang tagal, no? Formal dining area nila to according to the label. So dito naman may mga kwarto sa taas, kwarto ng pamilya nila. Ayan. Itong mga area na to napakaganda talaga no? May sala pa sila bago magkwarto, iba pa yung sa baba nila. Ang ganda no. Sarap siguro mabuhay sa panahon nila. Yung mga ganito kasi ng bahay nung kapanahonan nila, medyo may kaya na sa buhay to eh. So ayun, tuloy natin yung pag-ikot. Ito parents bedroom to. Dito natutulog yung parents ni Jose Rizal. Nakalagay naman dito eh. Dito naman banda ang kwarto ng mga kapatid ni Rizal. So iisa lang ang kama kasi yung pinaka nakakatandang kapatid lang yung pinapahiga talaga dyan. Eldest. Sa sahig na yung iba. Gagamitan lang nila ng mat. May seniority kahit sa bahay nila no. Etong area na to ay kwarto ni Jose Rizal. Yan.
Tapos tuloy tayo sa bandang kusina. Okay? Ito yung kusina nila. Mayroon din silang kapagkainan dito. Siguro kapag hindi naman malaki yung okasyon, dyan lang sila kumakain. Ayan. So, may mga ganitong area sila. Ito naman, family dining room. Tsaka katabi na rin siya ng kitchen. Ayan. Tuloy-tuloy sa pag-ikot. Ito, dito sila nagluluto. Nakaka-amaze lang kasi ang simple ng pamumuhay. 3 plancha ba naman? Oh, yung planchang diuling yun eh. Sa totoo lang dun sa kwarto, may nakita rin akong plancha dun eh. Masyadong luma rin. Sa panahonan nila. Medyo masikip ngayon, medyo maraming tao, hindi gaya kapag weekdays. Huwag kayo pumunta kapag weekend or holiday. Ayan, eto naman yung kanilang CR. Dito sila nagje-jebs. Dito sa kabila naman, meron dito yung isa pa rito sa kabila sa katabi. Meron dito pero parang paliguan lang siya. Ayan. Ayos ano. Tapos dito meron silang balon pero hinuhulugan na ng mga piso yan. Hindi ko nga alam kung bakit naging wishing well ang dating sa mga turista kaya hinuhulugan nila ng mga barya-barya. Tapos tuloy-tuloy lang tayo sa pag-ikot. May elevator to dito banda pero ewan ko kung gumagana ngayon. Hindi rin ako sure banda doon kung talagang elevator yon. Mukha lang siguro. Hindi ako sure. So ito na yung exit part ng bahay nila. Yung babaan sa likod. Okay? Yan. Meron dito sa likod. Maganda rin dito shout out Sir Mark. Yan. Diyan banda may may mga gallery diyan, may nagbebenta diyan ng mga souvenir diyan banda. May mga nagtuturo nga diyan nung naabutan ko last time, nagtuturo ng libreng yung lesson para sa pagpainting. So libre yan doon. Doon banda sa may kanan banda doon. May CR doon. So ito naman na bahay kubo. Sasabi nila is may bahay kubo talaga dito na area. Favorite ng bahay ni Jose Rizal daw to nung araw. Pero syempre, hindi na ito yung original. Kumbaga imitation na lang. Kasi yung mga gamit nito, syempre kubo lang. Kahoy-kahoy, kawayan-kawayan. Wala na rin. So ang ginawa nila para ma-preserve lang nila yung alaala, yung history, nilagyan lang nila ng kubo. Pero hindi na ito yung original. Pero at least meron pa rin. 'Di ba? May mabibisita pa rin yung future generation. Okay? So pag ikot natin dito sa may likod ng bahay kubo, yan may parang lababo pa siya, no? So etong bahay kubo ay nasa likod ng bahay ni Dr. Jose Rizal. So sinarado nila kasi syempre pag hindi sinarado tatambayan to, paglalaroan to. So sa likod na yan, ito likod na part ito. Yan. Tapos dito sa may likod na part na to, may statue ng Batang Rizal at ng aso niya. So dito yung pinaka-front ng bahay niya, nasa may bandang gilid, sa may bandang kanan nito yung yung labasan. Yan, labasan na pasukan na rin. Ito yung itsura ng kalsada, medyo na-preserve pa nila yung original na itsura. Yun lang, maraming salamat. Keep safe.